Hey, good day mga kahabi. Alam ko marami ang nagpo-problema ngayon dahil sa madalas na pagkawala ng supply ng kuryente o pagka-brownout. So, this week, we're going to feature to you kung paano gumawa ng DIY or do-it-yourself na aerator. Kung saan makakatulong siya sa survive ng ating mga isda. Kung meron mang mga abrupt o yung panakanakang pagkawala ng supply ng kuryente, lalo na ngayon na dito sa aming lugar almost every weekend meron mga 8 hours na mga preventive maintenance na mga brownouts or blackouts. So guys, watch this video and you will learn kung paano makatulong doon sa ating gagawin na walang gastos to ha, kasi we are going to use only recycled materials para makapagana tayo ng aerator sa ating mga isda. So, watch the video guys. So, hello guys. Good evening. So, this time, i-feature natin kung paano gumawa ng air pump na walang gamit na electricity. So, di ba nagkakaproblema tayo pag nagba-brown out? So, ngayon, gagawa tayo ng DIY bottle aerator. So, kailangan natin dalawang empty plastic bottle, kahit na anong klaseng plastic bottle yan. No specific brand. Dalawang metrong air tube, soldering iron or soldering gun para pang drill natin. So, first, we have to create 2 holes. Gawa tayo ng dalawang butas sa magkabilang dulo ng ating takip ng ating plastic bottle. So, make it sure na papasok doon yung ating hose. So, if i-fit natin, kung papasok siya, kung hindi, well, of course, lalakihan natin. Kailangan natin palakihan yung butas para pumasok, of course. Kasi pag hindi pumasok yung hose or pag masikip masyado yung hose, hindi makaka-flow ng maayos yung ating hangin na siya ang gagamitin natin na magpapadala ng bubbles doon sa loob ng ating aquarium. So, ngayon, gugupitin natin yung tube o yung hose at least mga 3 to 4 inches para sa unang butas. So, ito yung dadaanan ng hangin papasok doon sa bote. So, gugupitin lang. Use scissor, of course, gamit ka ng gunting. Then, try natin i-test yung pangalawang hose natin. Kailangan sakto lang siya na hindi masyadong mataas, na aabot siya sa dulo. Para naman meron pang room para pumasok din yung hangin. So at least siguro nasa mga sukat ng isang 1.5 liter na botelya. So ito naman magiging part ng exit naman ng hangin palabas ng bote. So siya yung magiging palabas ng bote. So we were using also water dito. Gagamit tayo ng tubig dito sa itong klase na aerator na to. So tutulisin natin yung dulo para mas madaling maipasok doon sa takip ng ating soft drink bottle. Okay, so pasok natin. Okay, so dahan-dahan and then make it sure na sakto lang, hindi na iipit yung hose. Then yung magkabilang dulo ipagdikit natin. And then, ito yung magiging basis natin sa pagpasok doon ng hose sa loob ng bote. So, tansyahin natin. Siguro, kailangan lang na saktong-sakto yung hose natin. Hindi masyadong mataas kasi pag nasasayad siya sa dulo, na i-stop yung flow ng hangin later. Okay? So, pinasok na natin siya sa cup. So, nasa mga 26 to 32 inch lang yung hose natin o yung air tube natin. So, then, ipasok natin sa loob. Okay, sara natin. So, tingnan nyo, sakto lang na lumapat yung hose sa loob, yung mahabang hose sa loob. Kailangan sakto lang talaga yan. Kasi, pag nakaipit yan doon, mawawala yung airflow natin. So, gupitin natin sa dulo para naman mas madaling ikabit o ipasok sa butas. So, yun yung magiging mukha ng ating dalawang soft drink bottle. So, ipasok din natin yung isang
hose sa takip. So kung tingnan natin, yung dalawang takip ay meron nang naipasok natin na tube o yung hose. So yan yung magiging inlet at saka outlet. So in and out siya. Diyan papasok, diyan din lalabas yung hangin na gagamitin natin para magkaroon tayo ng DIY aerator na kahit na mag-brown out sa ating lugar, kayang-kaya nating tustusan yung pangangailangan ng ating mga isda. So lalo-lalo ngayon na medyo nagkakaproblema tayo sa water, sa electricity, so kailangan natin talaga na ganito. Ngayon, sisilyuhan natin yung mga butas. We have to make it sure na wala talagang mag-i-escape na hangin doon sa butas na ginawa natin para pasukan ng ating mga hose. So pwede tayong gumamit ng glue gun or pwede rin yung mga ganito, ginagamit natin na silicone. Okay? So para make it sure na no air will be able to get out doon sa butas na ginawa natin na siya ang dadaanan ng ating hose. So siguraduhin talaga. Okay, pag glue gun naman, huwag nyo gamitan ng kamay ha. Mapapasok kayo. So this time, lalagyan na natin ng tubig. Okay, so sabi ko nga, di ba? Tubig yung gagamitin natin na magiging way para lumabas yung hangin. So test natin. Gamit yung ating C-clamp o G-clamp. And then, ayun. Nasa itaas yung isang part. Please naman subscribe and like the notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos. So, kung tingnan nyo, ayun, may bubbles na. Nakadepende yan sa i-open natin sa itaas na, na hangin o doon sa G-clamp natin. So, ayun, tingnan natin. Okay, so nagbabubble siya. Ayun, may bubbles. Yung mga isda natin nasa ibaba lang. Okay, yung isang bote nasa itaas, yung isang bote naman nasa ibaba. Now, gagamitin lang natin to pag nagka-brown out. So, kailan ba mahihinto yung pagbabubbles o yung pagbibigay niya ng nagbibigay niya ng hangin? Well, pag naubos yung tubig doon sa itaas natin na bottle, doon mawawala yung yung ating pressure ng tubig. So, pwede rin natin gawin ito. Ginawa ko, nilagay natin siya sa bato, okay, or sa coral. Pero kung titignan natin, maliit yung labas ng hangin kasi naiipit. Okay, so hindi maganda kasi yung pressure niya is lesser kasi nga nakadagan yung bato sa kanya. So much better na hindi natin siya ilagay doon sa bato. So tingnan natin kung gaano katagal yung isusupply niya na hangin dito sa atin. So let's see. Tingnan natin. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4. So consistent siya doon sa amount of water na nasa taas natin na bottle o soft drink bottle. So 2 minutes have passed, 2 hours and 32 minutes. So ganun pa rin. 3 hours, nagsusupply pa rin siya. 4 hours. Okay, so 5 hours. So kung mga 5 hours brown out, 6 hours brown out, so kaya natin. Now, tatanggal natin yung air stone kasi yun nga, nagkakaroon ng problema sa paglabas ng bubbles kasi nagiging sagabal yung air stone, di ba? Kailangan natin siya ng mataas na pressure para makaproduce. So, 6 hours na. Okay, 6 hours. Okay, 6 hours have passed. 7 hours. Ganun pa rin. 8 hours, meron pa rin pressure. 9 hours. Okay, so maganda pa rin. 11 hours. So, kung 11 hours yung brownout, still, meron pa siya na ibibigay na air. Okay, so 13 hours have passed. 14 hours, so 15. So, kahit na gaano katagal, So, 15 hours have passed, meron pa rin. Okay, so 16 hours. Sa tansya ko, nasa 16, between 16 to 18 hours yung kaya niyang isupply. So, pero, I think mas kampante ka sa 12 hours. So, 16 hours and 4 minutes, nag-stop na siya. Bakit? Kasi lahat ng water doon sa top bottle ay nailipat na doon sa bottle na nasa baba. So, pag nagkaroon ka ng mga at least 12 hours brown out, so kayang-kayang tustusan ng ating air pump. So, pero,
pwede naman tayo bumili ng air pump talaga. Pag hindi brown out, we can use naman. At yan, meron din naman mga battery-operated na mga aerator na pwede magiging choice din natin. Meron na nga solar power aerator di ba? So, why waste time? Gagawa tayo ng battle, do it yourself. Kung pwede naman tayong gumamit ng electric-powered aerator. Pero again, sabi ko nga, yung DIY natin is only good for brown out. Kasi yung electric-powered na air pump, gaya na itong ginagawa natin sa color white na ito, is only available for, doon lang, sa gagamitin natin na may kuryente. Pero, may power bank din di ba? So, meron ding air pump na gumagana sa power bank. So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, just let me know. And we will have it here. And gagawin natin kung kaya natin gawin. So, DIY air pump or yung air pump natin na gawa sa yung electric will only be applicable kung may ilaw. Pero kung wala ang ilaw, walang kuryente, well, mas maganda na meron tayong alam na gagamitin para naman mailigtas yung ating mga isda. So, that's it guys. Maraming salamat. Subscribe, please, on our YouTube channel, Aquatic Hobbyist. Bye-bye.